Praise the Lord. So, good afternoon po sa ating lahat. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa pagkakataon na ito. Patuloy na pinagkakatipon mo ang iyong mga anak upang ikaw ay papurihan at upang mapakinggan ka sa pagkakataon na ito. Kaya dalangin ko, O God, patuloy na mag-usap ka sa bawat puso. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo lahat sa presensya mo ng Panginoon. Praise God. Okay, nakahanda na po ba tayo? Amen. Amen. Kaya pakitingnan lang po yung ating katabi kasi pag ganitong oras, talagang lalo na pag umuulan, di ba? Okay. So kung handang-handa na, please open your Bible in the book of Micah chapter 7 verses 2 to 7. Yan po yung ating text sa hapon na ito. Okay. Yan. Sabi po dyan sa Micah chapter 7 verses 2 to 7. The godly have been swept from the land. Not one upright man remains. All men lie in wait to shed blood. Each hunts his brother with a net. Parang ang hirap naman nito. Diba? Yung verse 2 na yan. Parang nakakaiba. Diba? Kasi yung godly, yung mga Diyos, sabi dyan, have been swept from the land. Nawala sila. Not one upright man remains. Sabi dyan. No? And then, in verse 3, sabi po rito, both hands are skilled in doing evil. Ang mga kamay daw po ay patuloy na gumagawa ng masama. The ruler demands gifts. The judge accepts bribes. The powerful dictate what they desire. They all conspire together. Ay, ang hirap siguro. Pag ganito, parang meron siyang kahalintulad. Yan, tumatanggap ng mga suhol. Mahirap pag ganito po. Okay, verse 4, sabi ko ulit. The best of them is like a briar. The most upright worse than a thorn heads. The day of your watchman has come. The day God visits you. Now is the time of their confusion. Kasi alam po ninyo, pag na-confuse na po ang isang tao, hindi na niya alam kung ano ang kanyang ginagawa. Confused na eh. Hindi niya alam kung mabuti ba yun or maganda or pangit yung kanyang ginagawa. Confused. And then in verse 5, sabi diyan, do not trust a neighbor. Put no confidence in a friend. Even with her who lies in your embrace, be careful of your words. Talagang tanging ang Lord lamang ang pwedeng pagkatiwalaan this time. Amen. Verse 6, sabi niya, for a son dishonors his father. A daughter rises up against her mother. Kapag pati mga anak ninyo, ayan, pag-away na sa inyo, hindi na kayo bati. A daughter-in-law against her mother-in-law. A man's enemies are the members of his own household. Ano ang hirap? Yung mismong kapamilya mo na alam mo sila ang kakampi mo, no? Magiging kaaway, hindi magkakabati. Saan ka palalapit? Kung sila na mismong kadugo mo, ganyan, how much more sa iba? Pati sabi dito kanila, pati neighbors nga, di ba? Huwag pagkatiwalaan. Pero ang kagandahan ko, in verse 7, sabi niya, but as for me, ito po yung sasabihin ng bawat isa sa atin. Ito po yung gusto natin. But as for me, I watch and hope for the Lord. I wait for God, my Savior. My God will hear me. Okay, so our topic this afternoon, it is about choosing hope. No? Piliin ang pag-asa. Dahil meron pong dalawang klase ng tao sa mundong ito. The hopeful and the hopeless. Saan kaya tayo dito? Hopeful ba or hopeless? So, dapat hopeful ang pipiliin natin. Sabi diyan,
according to scientific evidence, hope is the key to success in life. Yan ang sabi po, according to the scientific evidence. Ang pag-asa daw po, ito daw yung susi ng buhay. No? Kahit titingnan natin kung ano-ano naman yung mga ideas nila. According to psychologists naman, sabi dyan, hope play an important role in giving people a measurable advantage, giving them academic achievement, and coping with the tragic illness and life. The loss of hope is turning out to be a stronger sign that a person may commit suicide. Kaya tingnan natin, baka may mga tao sa paligid natin na parang nawawala na sila ng pag-asa. Kasi may mga tao nagsasabi, bakit ganito ang buhay ko? No? Ang hirap naman ng buhay ko, parang wala na akong aasahan. No? Nakakatakot pala pag dumating na sa puntos na gano'n ang tao na wala na siyang maaasahan. Pag sinasabi na niya sa kanyang sarili na wala ng pag-asa, ganito na lang ako, there is a tendency that person will commit suicide. Kaya tingnan po ninyo yung mga nagpapakamatay dahil sa nahihirapan na nawala na sila ng pag-asa. Kaya nanaisin na lang nila mawala sa mundo. Pero ang hindi nila naiintindihan, kung wala sa Panginoon sa buhay, mas lalong kapahamakan yung kanilang pupuntahan. And of course, pag ang tao nagsusal, talagang impyerno po ang pupuntahan niya. Kaya wag na po nating mag-decide na pag nawalan ako ng pag-asa, gano'n na lang gagawin ko para matapos ang mundo. Kapatid, kawawa ka. Pero according to Bible naman, hope offers something solid or strong. Kaya, with regards sa Bible, sa salita ng Panginoon, ang hope po, it will offer solid or strong. Talagang meron siyang gustong ipahiwatig, no? Nagbibigay siya ng kalakasan, sabi diyan. In Bible, hope means believing that God is blessing us now and will continue to do so. Ang ganda ng meaning sa Bible, ng hope. Dahil sabi diyan, it means believing that God, naniniwala tayo na ang Diyos ay pagpapalain niya tayo ngayon at magpapatuloy, magpakailan pa man. Amen. Amen. So, ganito po. Kaya tama rin ang mundo. Kasi sabi sa mundo, habang buhay, may pag-asa. Amen. Kung ang mundo nga, magaling silang magsabi ng habang buhay ay may pag-asa. So, ganun din po, how much more tayo mga mananampalataya at naniniwala sa Panginoon na talagang merong maaasahan, mga kapatid, kung tayo po ay merong pag-asa sa buhay. Kaya wag po tayo mawalan ng pag-asa. Alam po natin na merong gagawin ng Diyos sa buhay natin. Ang tanong, why we need to choose hope always? Bakit nga ba kinakailangang piliin natin ang pag-asa palagi? Palaging pipiliin ang pag-asa. Ano man ang sitwasyon, ano man ang nangyayari, maging sa problema, maging sa testing, piliin po natin na merong pag-asa na may gagawin ang Diyos. Amen. So, sabi natin, why we need to choose hope always? Number one is that hope renew our strength. Ang pag-asa po, nandun po na binibigyan mo niya tayo ng bagong kalakasan. Nagbibigay siya ng bagong kalakasan, ng kapatid. Kaya sabi doon sa Isaiah 40 verse 31, But those who hope in the Lord will renew their strength, mga kapatid. Kaya kung tayo po ay patuloy na umaasa sa Panginoon, nabibigyan po tayo ng bagong kalakasan. Amen. They will soar on wings like eagles, tulad sa isang agila. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Na-explain ko ba sa inyo noon na bakit tayo may tulad sa isang agila? Ang agila
ay talagang pag malakas ang hangin, gustong-gusto nilang salubungin ang malakas na hangin. Dahil ang agila po ay mayroong special na yung kanilang wings. Automatic na naglalakyan. Kaya kahit na malakas ang hangin, kaya nilang sungin. Kaya inihalin tulad po tayo sa isang agila, anumang bagyo ng buhay, ang dumarating sa buhay natin ay kayang-kaya nating harapin. Amen. Kaya huwag iiwanan ang problema. Ang problema ay kinakailangang harapin. Kung hindi mo haharapin ngayon ang problema, no, sasabihin mo, I will ignore you. Pag ini-ignore mo siya, tatahimik siya kay sika. You ignore. So, tahimik lang siya. Pero nandyan lang. Hindi mo alam kung kailan ulit siya. Yan. Kikilos. No? So, kinakailangan harapin po natin anumang klaseng bagyo ng buhay. At ang pangako ng Panginoon, sabi niya dyan, ang umaasa sa Kanya ay binibigyan niya ng bagong kalakasan. Kaya tingnan po ninyo, kahit na anong problema yung dumarating sa buhay natin, paggising natin sa umaga, no, bagong umaga, bagong buhay, bagong kalakasan, no, pero ang problema nandiyan pa rin. Tutulog ka ulit, gigising sa umaga, no, hindi mo alam kung kailan matatapos yung problema. At kung natapos man yung problema mo ngayon, meron at meron pang darating. Dahil hindi po tayo nawawala ng problema. Kakambal na po ng buhay natin ang problema, mga kapatid. Kung gusto mong mawala ng problema, may remedyo naman eh. May remedyo kung gusto mo nang mawala ng problema. Hindi sabihin mo kay Lord, Lord, hayaan mo lang maunat ang dalawang lupa. Tapos ang problema, di ba? Sino sa inyo ang gustong mawala na ng problema? Kasi, di ba, ang taong wala ng buhay, tadyakan mo man ng tadyakan, baliktarin mo man ng baliktarin, wala na siyang pakialam sa mundo. Meron na siyang ibang buhay. At hindi natin alam kung saan na siya nakarating. Kasi dalawang lugar yung pwedeng puntahan. Langit ba or impyerno? Okay, pangalawa po. Why we need to choose hope always? Number 2 is that hope sustains when all else fails. Ang pag-asa po ay nandyan pa rin. Nakahang siya. No. Sabi niya, mawala man lahat. Pero kung still na may pag-asa, meron kang panghahawakan. Amen. Psalm 71, verse 14. Okay, sabi niya, but as for me, I will always have hope. I will praise you more and more. Amen. Talagang positive si Salmista David. No? Positive po, mga kapatid. Ganito po, tularan natin. Na as for me, I will always have hope. No? Ano man ang sitwasyon, ano man ang nangyayari, no? Pipiliin at pipiliin pa rin natin magkaroon ng pag-asa. At the more, napapupurihan ang Diyos na lumikha sa atin. Amen. Balik tayo doon sa Micah 7 verse 7. Ayan. Tayo yung first na sinabi niya, but as for me, I watch in hope for the Lord. I wait for God, my Savior, my God will hear me. Dahil naniniwala po tayo, mga kapatid, na kung hihintayin po natin ang Diyos, nandyan po siya at sabi niya, kayang-kaya niyang pakinggan ang ating mga panalangin. Amen. God answers our prayer. Kaya wag tayong mangamba. Nandun mo na ilapit lamang natin sa Panginoon because we believe that God answers our prayer. Be a woman of prayer. Okay, number 3. Number 3 po natin is that hope carries us toward our goals. Pag may pag-asa, ito po yung gagaway sa atin, magbibigay siya ng encouragement para ma-achieve, no, makamit ang ating mga adhikain sa buhay. Diba may plano tayo, may purpose? Yun na lang ang pagpunta natin dito sa Hong Kong. May purpose, may plano. Although alam natin
na ang inapplayan nating trabaho dito ay pagiging pungyan. Kaya dapat inihanda mo na ang sarili mo. Kasi alam ko ninyo, pag hindi po ninyo ihahanda ang sarili ninyo, at i-compare mo pa rin na buti sa Pilipinas, ganito, buti sa Pilipinas, wala ka nga sa Pilipinas, nandito ka ngayon. Oh. At isa pa doon, ano ba yung inangkayan natin? Katulong, hindi po mag-uupisina. Pagkatulong, ano ba ang trabaho ng katulong? We should accept and we should know it. Alam mo kung ang ginagawa isang kasi yung iba, mataas pa rin yung pride. Maaaring teacher sa Pilipinas, pumunta dito, nagkatulong, hindi sasabihin niya, buti pa doon, teacher ako, bakit ka na nagpunta? Yun ang tanong doon. So dito man, anumang klaseng profession meron ka, iisa lang tayo pagdating natin ng Hong Kong. Hello? Iisang klase lang ng trabaho meron tayo. Kaya dito, hindi mo lang pwedeng sabihin, oh, nag-aral ako ng ganito. May pinag-aralan ka man o wala, pareho lang. Dito sa Hong Kong. Pero pag uwi mo sa Pilipinas, at least kung may pinag-aralan ka, mas may chance kang makahanap ng mas magandang trabaho kaysa doon sa walang pinag-aralan. Kasi sa Pilipinas yun. Di ba? So, I believe that it's one of us, meron tayong pangarap. There is a reason, there is a purpose behind kung bakit nga, no? Nang kung tutuusin, parang pinalampas natin yung mas magandang buhay sa Pilipinas. Nang dahil nga lamang sa kulang sa pera, yun naman yung reason kung bakit nandito tayo. Diba? Kung mataas lang sana ang salary doon, at kung may hanap buhay, sino ba naman ang mag-a-abroad? Isang minsan kasi, bababa na ang sweldo, wala pang trabaho. Yun ang mahirap doon. So, may pangako, may plano tayo. Yung iba, nagtitiis lang sila dahil, magiging stepping stone ko lang ang Hong Kong, pupunta ako ng ibang bansa. Kaya marami na yung galing Hong Kong na nakarating ng ibang bansa. Some of them, talagang umangat sila, nabago yung kanilang buhay. Pero meron naman sa kanila, wala din. Baka naging mas worse pa ang buhay nila. Pero dito makikita po natin, kung mayroong pag-asa mga kapatid, sabi yan, hope carries us toward our goals. Dadalhin po niya tayo doon sa mga pangarap natin, sa mga nag-iisip natin, sa mga desire natin sa ating buhay. Psalm 25 verses 45. Show me your ways, O Lord. Teach me your paths. So, kapit lang tayo sa Panginoon at hayaan natin na ang Panginoon ang siyang kikilos. Kaya mahalaga po na sinasabi natin sa Kanya, Lord, show me your ways. Teach me your paths. No? Nandun po na nagpapasakop tayo sa Panginoon. Verse 5. Guide me in your truth and teach me, for you are God, my Savior, and my hope is in you all day long. So habang mayroong pangarap, no, may mga desire, bikiin ang puso natin, but along the way, kasama natin ang Diyos. At umaasa tayo na hindi niya tayo pababayaan. So ganyan po dapat ang status, ang buhay ng isang mananampalataya, mga kapatid. Kasi kung hindi po tayo susunod sa salita ng Panginoon, kung hindi po magiging ganito yung ginagawa natin sa buhay, alam po niyo ang mangyayari. Mai-stress tayo. Parang hindi ka magiging kontento sa buhay mo. Mawawalan ka ng joy. Parang may kulang. Hindi ka kontento. Pero susunod tayo at hahayaan natin na si Lord ang maging partner ng buhay natin at patuloy na umaasa sa Kanya, alam natin na hindi niya tayo pababayaan.
1 Timothy chapter 4, verses 9 to 10. This is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Kinakailangan daw, full, tanggapin, buong buo, sabi dyan. Verse 10. And for this we labor and strive, that we have put our hope in the living God. Full acceptance, sabi kanina dyan sa verse 9, that we have put our hope in the living God, who is the Savior of all men, and especially of those who believe. Especially, sabi dyan, of those who believe. So ang minention dito, ikaw at ako, na naniniwala na may Kristo sa kanyang buhay. Na talagang, sabi dyan, that we need to have full acceptance. No? Sabi, that we need to put our hope in the living God. So wala po tayong ibang pwedeng aasahan, pagkakatiwalaan, mga kapatid, kundi ang Panginoon. Kaya pala no wonder, kung babalikan natin yung text natin kanina, dun sa in the book of Micah, di ba? Yung binasa natin kanina na sabi nga doon, pati kapitbahay, no, family members man, masakit man tanggapin, pero makikita natin dito na darating yung time. Pero sabi niya dyan, as for me, nandun pa rin that we need to hope in God. No? Na tayo ay maniwala sa Panginoon. Dahil siya lamang po ang inaasahan. Sa bagay, may mga tao din naman, no, nangyayari din, pero bihira lang. Siguro kung out of 10, maaaring merong isang family siguro ang talagang hindi nagkakasundo-sundo, nagkakaaway-away, no? Pero mas marami pa rin po yung buo ang family. And that is our desire. Na mas marami pa rin po. Kasi yun yung will ni Lord, yun yung plano ng Panginoon. Because family, it is a basic unit of society. Kaya mahalaga po ang family din. Okay, number 4. Number 4 is that hope does not put us shame. So, ang pag-asa po ay hindi niya tayo ipinapahiya. Hope does not put us shame. Romans 5 verse 5. Isabi niyo ulit yan. And hope does not disappoint us. Oh, you see? Hindi tayo dinidisappoint ng pag-asa, mga kapatid. Because God has poured out His love into our hearts by the Holy Spirit whom He has given us. Remember that the Holy Spirit is within us and He is living in the heart of each one of us. Lagi mo sanang tatandaan, kapatid, na ang banal na Espiritu, ang Espiritu ng Diyos, ang tahanan po niya ay nakatira sa puso natin. Kaya yung puso, palagi po nating sinasabi, isang pusong malinis, isang pusong dalisay, isang pusong kalugod-lugod sa Panginoon. Na ang pusong yan, ang mga puso natin right now, ay hindi kinakailangan na lagyan ng basura. Ano po yung mga basura na nilalagay ng tao sa kanyang puso? Example ay unforgiveness. Yan. Kaya patawarin ang mga dapat patawarin. Sige, patawarin mo na sila, hayaan mo na. Kasi ikaw lang naman ang masasaktan at the end of the day. No? Nandun na mabigat ang puso, nandun na sumasama ang loob. Pero pag once na napatawad mo ng isang tao, nawawala na rin yan. Nagiging magaan ang puso. Kaya we rather forgive those na nagkasala sa atin. Yan, envy, inggit, wala naman po tayong dapat kainggitan sa mundo ito. Wala po tayong dapat kainggitan because I believe that it's one of us. Ay meron tayong time, no? Meron tamang oras. Hintayin natin yung panahon natin, yung oras natin. Dahil ang Diyos po, no, nandyan na kung talagang kalugod-lugod po tayo, ibubuhos ni Lord ang lumalagasang pagpapala. Amen. So hintayin natin. Kung nauna yung katabi mo ngayon na tinagpala ni Lord, huwag kang mainggit. Malay mo bukas sa Lord. Amen. Amen.
Panahon lang yan. Sabi nga sa Pilipinas, pag nanonood tayo ng news, weather lang yan. Diba? Kaya lahat po tayo. Because I believe as long as na tayo po ay nagtitiwala na nananalig sa Diyos, meron siyang ginagawa sa buhay natin. So, we cannot compare our life to others. Dahil bawat isa po sa atin ay may kanya-kanyang buhay at may kanya-kanyang ginagawa ang Panginoon. Remember, you and me, we are unique creation of God. Unique, mga kapatid. Ibig sabihin, kakaiba ka at walang pwedeng ihalin tulad sa iyo. Kahit ang daming-daming tao sa mundo ito, kapatid, wala kang katulad. Because it's one of us. We are unique creation of God. Kaya kung paano tayo create ni Lord, di magpasalamat tayo. Because it's one of us, meron tayong kaparte ng buhay natin na malakas tayo. Meron din tayong kahinaan. Parang yung katabi mo, yung kahinaan mo, kalakasan niya. Yung kalakasan niya, kahinaan mo. Kaya tuloy, nagkatagpo kayo para maging balanse. Alam ni Lord yung kanyang ginagawa. Kasi tingnan po ninyo, even in small group, dito po sa grupo po natin, magaling si Lord. Kasi tingnan po ninyo, kahit na ganito, ayan, talagang may pinatayo si Lord. Ito yung magigitara, ito yung mag-switzer, ito yung mag-lead ng praise and worship, ito yung mag-MC. Diba? Hindi kumpleto na. Magaling si Lord. Magaling si Lord because alam ni Lord. Kaya salamat dahil ganyan po ang Diyos na pinaglilingkuran natin. So, sabi natin, hope does not put us shame. Number 5 is that hope stabilizes in the storm. Pag sinabing stabilizes in the storm, kung malakas sanang hangin, biglang nagiging kalmado. Kung malakas ang alon, nagiging kalmado. Yan. Hope stabilizes in the storm. Hebrews 6 verse 19. Sabi niyo ulit. We have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. It enters the inner sanctuary behind the curtain. So, anchor for the soul, ang hope. Kaya sabi pala niya dyan, hope stabilizes in the storm. Katulad po ng isang barko, diba? Ayan, merong anchor. Para sa ganun pag inuulit na yun, talagang yung barko ay mai-stabilize. Mai-stabilize. So, ganun din po ang pag-asa. Kaya, sa tao, sa isang tao, napakahalaga po bigyan natin ng pag-asa. Kaya wag po sana nating tatanggalan ng pag-asa ang isang tao. Kaya wag po sana maging vocabulary po natin sa isang tao, uy, talagang ganyan ka na, wala ka ng pag-asa. Never to tell to a person. Never mga kapatid. Wag po sanang lalabas sa bunganga natin. Especially now that we are Christian, na sinasabi natin sa ating kapwa, na talagang ganyan ka na, wala ka ng pag-asa. Huwag po nating tanggalan ng pag-asa ang tao. Ang dapat na gawin natin, bigyan natin sila ng pag-asa. Amen. So, ang magiging kahalintulad natin, parang pinatay natin. Hindi man literal. No? Na pinatay mo siya, pero tinanggalan mo na siya ng pag-asa. Anong mangyayari sa kanya? No? Kaya tingnan po ninyo, kayong mga mothers, kahit napasaway po yung mga anak ninyo. No? Huwag ninyong sasabihin na ganyan ka na talaga. No? Hindi ka na makakapag-aral. Mamaya talagang hindi siya nakapag-aral. Tinanggalan mo na kasi ng pag-asa di lalo siyang maglalakwat siya. Kaya tingnan po natin mga kapatid. No? Kung paano po yung strategy na gagawin din natin pag alam natin na may mga taong, kasi hindi po pare-pareho talagang merong mga tao na kaparte ng buhay natin na pasaway, isipin. Hindi yan nawawala.
Na imbis na sila sana yung magkukumport sa'yo, pero sila pa yung bibigyan ng problema, sakit. Pero ang kagandahan lamang po mga kapatid is that bigyan natin ng pag-asa. Kaya wag na wag po natin tatanggalan ng pag-asa ang isang tao. Kundi, tayo po ang magbibigay sa kanila ng pag-asa. Kaya pag alam mong nanghihina na, naglulupay-pay, dapat nandiyan ka kapatid, na talagang kinukomfort mo, sinasabihan mo na, kaya mo yan. Pagkasama ang Panginoon, kaya mo yan. Gawin yan ang kaya mo at pagtapik sa balikat ng kapatid mo. It's already a big encouragement. Hindi mo man siya natulungan na ma-solve ang kanyang kabigatan. Pero nandun yung comfort, nandun na binigyan mo siya ng kalakasan. No? That's already big enough, mga kapatid, na gagawin natin. No? Kasi minsan, hindi natin namamalayan. No? May problema na nga siya, down na, dadagdagan mo pa. Dadagdagan mo pa. And then, imbis na mapapalakas, lalo mo dadaw. No? Anong ginagawa natin? Minsan sinasabi natin, "Uy, bakit ka ganyan?" Down na nga. No? Kaya tingnan po natin. Maging concerned po tayo sa bawat isa. Pag alam po natin na namumblema, may mga kabigatan, yung pag-comfort po sana natin sa kanila, so, huwag na natin dagdagan yung kanilang problema. At minsan, tinatanggalan din natin ang kasiyahan ng isang tao. Yun ba, masaya siya. And then, parang hindi ka masaya na masaya siya. Mag-i-enjoy na nga. Hayaan mo, mag-i-enjoy ka. Hindi yung enjoy na nga siya, masaya siya, hindi nandyan ka na, "Oy, bakit ka masaya?" And then, kaya pala siya masaya dahil bago yung kanyang damit, isuot niya. And then, ang sasabihin mo, "Uy, ang pangit ang suot mo." Kaya tingnan natin ang kapatid. Kasi we need to encourage one another. Sino pa bang mag-i-encourage? Kasi pagdating ninyo sa bahay ng amo, si amo mo ang makikita mo doon. At hindi natin alam kung anong klaseng amo meron kayo. Baka sa church lang siya tumatawa ng ganyan. So nandun po sana na, ayan. No? Kaya, sabi ko dyan, we have this hope as an anchor for the soul. Okay, number 6. Hanggang number 9. Number 6 is that hope increases our faith. Ang pag-asa, nandun po na, sabi niya, increases, didadagdagan niya ang ating pananampalataya. Hope increases our faith. Ano ba kasi yung tinatawag na faith? And Hebrews 11 verse 1, sa Thursday, meron kayong faith. Ano yung sister faith? Ang Monday, meron joy. Kaya si Sister Joy, tawa ng tawa. Ang Wednesday, meron silang angel at saka meron silang charity. Thursday, si Faith, Sister Faith. Ang Friday naman, wala. Ang Saturday ay may mga joy. Ang Sunday, andyan o si Sister Mercy. Mas mahirap yung pangalan Mercy kasi talagang maawain. Madali ko na isuhan. Because her name is Mercy. Yung bang madali lang nahihipo yung puso. Kaya tuloy, mahirap din. Kaya huwag masyado. Pero kaso nga lamang, minsan kasi kung ano yung pangalan natin, yung meaning ng pangalan natin,
talagang lumalabas sa ating pagkatao. Kaya, anyway, God will give us wisdom. Kasi yung mga kakilala kong mercy, tinitingnan ko yung buhay nila. Talagang bagay sa kanila yung pangalan mercy. Si Sister Mercy Lambino din dati ng Saturday. Sabi ko nga, yung experience ba nila, yung kanilang mga naging experience, sabi ko, ay talagang bagay nila yung kanilang pangalan mercy. Kasi yung magiging maawain nila. Hebrews 11 verse 1, sabi dyan, now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Kaya po ang hope, nandun na pinapalago niya, pinapataas niya yung ating pananampalataya. Kaya maganda. Hindi pwedeng maghiwalay kasi ang pag-asa at ang paniniwala at ang pagtitiwala. Magkakasama mga yan, mga kapatid. Okay, number 7. Number 7 is that hope does not disappoint us. Romans 4 verse 18. Against all hope, Abraham in hope believed and so became the father of many nations. Just as it had been said to him, so shall your offspring be. So alam natin na si Abraham, actually wala pa pong nakapag-break po ng edad ni Abraham na nagpunta ng abroad. Kasi pinag-abroad ni God si Abraham at the age of 75. Diba? O, diba? Ano naman sa Bible? Retire na yun. At the age of 75. Hindi nga. Kasi tinawag ni Lord si Abraham, na sabi niya kay Abraham, no, dadalhin kita sa lugar na ipapangako ko sa iyo at the age of 75. No? Isang lugar na hindi niya alam kung anong itsura ng lugar na yon. Eh, buti tayo. Alam natin na tayo pupunta ng Hong Kong. Ang daratnan natin, mostly ay mga Chinese na tao. Pero si Abraham, wala siyang kamuwang-muwang. Basta ang ginawa ni Abraham, sumunod sa Diyos. Amen. So, siya ang kauna-unang nag-abroad at the age of 75. And then, sasabihin pa ni Lord, na magkakaroon ka ng anak, 75 years old ka, 65 years old naman si Sarah. Kung sa panahon natin ngayon, ay, wala na, minupos na yun. Pero tingnan niyo sa Bible, hindi sinabi doon na nagminupos si Sarah. Kasi noon, mahahaba pa ang edad ng mga tao. Mahahaba ang edad ng mga tao during that time. So, 75 si Abraham, 65 si Sarah. Sumunod sa Panginoon. No? Dahil ang pangako ni Lord, a land flowing with milk and honey. Pero bago dyan, no, sabi ni God kay Abraham, no, tingnan mo, bilangin mo kung mabibilang mo ang mga bituin sa kalimitan. Ganyan karami ang iyong mga anak. Naniwala po si Abraham. Amen. Naniwala si Abraham. That's why Abraham called the father of faith. Siya yung tinatawag na ama ng pananampalataya. It is Abraham. At natupad ang pangako ni Lord na magkakaroon ng anak. Imagine, nagkaroon siya ng anak at the age of 100. 25 years of waiting. Amen. Tayo ngayon, ilang taon na tayo. Maghintay ka ng 25 years, parang hindi. Parang wala na, give up na. Diba? Ang tagal. 25 years of waiting. At the age of 100, talagang doon niya nakita na nabigyan siya ng anak na tagapagmana. And that is Isaac, right?
90 years old po si Sarah nung siya ay nanganak. Imagine mo kaya ngayon, 90 years old na babae manganganak. Pagtatawanan ng buong mundo. Ay, talagang magiging number 1 siguro. Ang dami sigurong mga pag-Facebook ko yan sa YouTube. Mga followers. No, 90 years old. So talagang hindi siya nawala ng pag-asa. Kaya sabi, against all hope, Abraham in hope believed, and so became the father of many nations. Kasi ang unang pangalan ni Abraham ay Abram, na ang ibig sabihin, father of nation. Napalitan ng Abram to Abraham. Ang meaning ng Abraham, father of many nations. Kanina yung Abram, father of nation. Isa lang. Yung pangalan Abraham, father of many nations. Kaya, ayan. No, hope does not disappoint us. Number 8. Number 8 is that hope is a very necessary component of everyday life. Pag sinabing component, ingredients. At hindi lamang po ingredients, kundi special na ingredients. Katulad ng Ilocano, na kung magluto ng pinakbet, ay kinakailangan may bagoong. No? Pag walang bagoong at lagyan mo lang ng asin, hindi yung pinakbet. Kasi dapat meron siyang main ingredients na bagoong, at ang gulay niya dapat ay talong, mali kayo, talong, palya, okra, kamatis. Walang kalabasa ang pinakbet sa Ilocano. Sigurot lang yun. Yes. Ang original ng pinakbet is talong, ang palaya, okra, Kamatis. Kami rin yung gamit ng kamatis. Ha? at bagoong. Talagang may kanan. Pag nilagyan mo na ng kalabasa at sitaw, ang tawag doon ay ginisang gulay. Ginisang gulay na siya. Mix. So, ang pag-asa, hope is a very necessary component of everyday life. And Psalm 119, verses 49 to 51. Remember your word to your servant, for you have given me hope. Okay, next verse. My comfort and my suffering is this: your promise preserves my life. And verse 51, the arrogant mock me without restraint, but I do not turn from your law. Bakit? Kasi nga may pag-asa. Ibalik mo na doon sa verse 49, kapatid. Sabi niya, remember your word to your servant, for you have given me hope. Dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran, nandyan po na nagbibigay po ng pag-asa sa bawat isa sa ating mga kapatid. Kaya, in every day of our life, talagang nandun na tayo ay umaasa. Alam natin na mayroong gagawin ang Panginoon. Kaya sabi diyan, component of everyday life. Kasi kung hindi ka aasa ngayon, wala. Di ba yung isang araw lang na alisin mo yung pag-asa mo, parang hindi kompleto eh. Isn't it? Subukan mo kaya bukas, tanggalan mo ng pag-asa ang buhay mo. Kaya. Isipin mo pa lang parang hindi na kaya eh. Kasi kaparte na ito, na talagang paggising natin sa umaga, Lord, may aasahan ako. Panalangin mo nga lamang, sinasabi mo kay Lord, na Lord, may aasahan ako sa iyo sa araw na ito. Umaasa ako, Panginoon. And the last one is that
Hope is the birthplace of Christian sacrificing love. Hope is the birthplace of Christian sacrificing love. 1 Peter 1:3. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, andyan na si Sister Mercy. In His great mercy, He has given us new birth. Binigyan tayo ng bagong kapanganakan into a living hope. Buhay na pag-asa. Living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Kaya dito sabi natin, hope is the birthplace of Christian sacrificing love. Dahil po sa ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus at sa muli niyang pagkabuhay, mga kapatid, nabigyan po tayo ng living hope. Amen. Kaya ang pag-asa natin ay buhay. Living hope, mga kapatid. Kaya ito po sana yung mag-i-encourage sa bawat isa sa atin na anuman po yung ating pinagdadaanan, ano man yung sitwasyon natin ngayon, at ano man yung mangyayari bukas, wala po tayong dapat ipangamba. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin, meron tayong aasahan sa Kanya. Amen. And our conclusion, Romans 15 verse 13. Sabi po ng Panginoon, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him. So magkakaroon po tayo total joy, buong kagalakan at buong kapayapaan habang ikaw at ako ay nagtitiwala sa Diyos. So that you may overflow, sabi diyan, no? With hope, overflowing hope. Talagang ang pag-asa ay nandyan, umaapaw na umaasa tayo sa Panginoon. Overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Kaya salamat sa Panginoon, mga kapatid. Kaya every day, every time in our life, we always choose hope. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa dahil meron tayong aasahan, nandyan ang Diyos na ating pinagkakatiwalaan. Amen. Panginoon, salamat o God sa iyong banal na salita. Natunay nga po, Panginoon, meron po kaming maaasahan sa iyo, God. Na nandun po sana, Lord, sa pang-araw-araw po namin buhay sa mundong ito, God. Pipiliin po namin, Panginoon, na magkaroon ng pag-asa sa iyo. Dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan, na hindi mo po pinababayaan ang iyong mga anak, lalong-lalo na po ang mga nananalig, patuloy na umaasa sa iyong dakilang kapangyarihan na may gagawin ka sa buhay mo. Kaya salamat, O God. Salamat sa mga salita mo na aming nga pong napakinggan sa pagkakataon. Salamat, Lord, at binabalik ko sa iyo mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen.